Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, bigla hong nabuhay po mga kabida, ito hong complaint o reklamo po laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ito hong sinasabi ho nilang grave threat daw laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez po mga kabida. Ito po ngayon ang ibinunyag po ng Department of Justice na under review na raw. Ito hong resolution po ng DOJ patungkol ho sa reklamong isinampa po ng National Bureau of Investigation po laban ho kay Vice President Sara Duterte mga kabida. Po? Ang tanong, bakit biglang nabuhay? Bakit po biglang lumutang ito hong review status po ng DOJ? Matapos pong nag-anunsyo po makabida itong si Vice President Sara Duterte na siya po ay tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028 presidential election po mga kabida. Okay? Nasa timing po. 'Di ba? Ito, babasahin ko lang po. Ito pong article po mga kabida ng ABS-CBN. Ayan. Ang sabi po dito sa kanilang headline mga kabida, alright? DOJ resolution on Sara Duterte's inciting to sedition, grave threats, cases, under review. Ayun, under review na raw, mga kabida. Biglang nag-under review po. Ito yung kanilang article, mga kabida, babasahin ko lang po ito, The Department of Justice o DOJ confirmed on Friday that the resolution on the grave threats and inciting to sedition cases against Vice President Sara Duterte is now undergoing review. Ayan. DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez said a resolution has already been drafted but has yet to clear the internal review process within the department. He explained that the case is still pending before the division head. Ayan. Ito po. Yung sinabi po ni VP Sara during the live stream kung saan po ay galit na galit po ang Vice Presidente po makabida at meron po siyang mga binitawang salita po na ang tingin ng iba po ay isang malaking banta po ito laban po sa Pangulo. Okay? Mantakin nyo, sinabi po ng Vice Presidente during the live stream, mga kabida, kapag meron pong mangyari sa kanya, meron na raw siyang sinabihan po, mga kabida, okay? Para po ipaghiganti yung kanyang sasapitin. Alright? Yung sinabi po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte, noong November 2024, sa kanyang press briefing po, kung saan po, meron po siyang expletives po doon, mga kabida. Okay, kung saan po ay galit na galit po ito na binatikos po itong si Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida. Yung kanyang P ninyong lahat, okay, na sinabi po ng Vice Presidente po ay under review, meaning may resolution na, it's pending review with the division head. Sabi po ni Martinez po, mga kabida. The complaints were filed in February 2025 by the National Bureau of Investigation and stem from Duterte's public remarks made on video in late November 2024. In those remarks, she said she had hired someone to kill President Ferdinand Marcos Jr., the First Lady, and the House Speaker if she herself were killed. The statements prompted the NBI to pursue charges of inciting to sedition and grave threats. Martinez categorically rejected suggestions that Duterte's possible presidential bid could influence the handling of her case. Okay? Ito yung sinabi po ni Martinez po, mga kabida. Whether or not VP Sara had announced her intention to run for the presidency will not affect the assessment by the prosecutors of the pending case against her. And that applies to any other individual, whether or not mag-express sila ng intention to file for a certain position, Martinez explained. Addressing questions on timeline, Martinez said the DOJ is bound by procedural rules that allow prosecutors 60 days from the filing of complaint
to resolve a case inclusive of the review process with a possible extension if the case is deemed complex. Ayan. So 60 days, dapat matagal na sana ito, na-resolve. Bakit under review pa po? Bakit bigla kong nag-under review po ngayon matapos pong lumabas ito kong anunsyo po mga kabida, ng Vice Presidente na siya po ay tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa darating na 2028 presidential elections, Marami hong nagsasabi po na ito ay isang uri daw ng panggigipit na naman daw, sa Vice Presidente mga kabida. Kasi timely masyado yung inilabas na update po ng DOJ, days after naglabas po ng kanyang announcement ito kung si Vice President Sara Duterte, Okay? Now, kung ito po ay isang uri po ng harassment o pananakot o paggigipit, mga kabida, sa palagay ko po, hindi po ito papansinin po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte, Dahil alam naman po ng Vice Presidente, maliban po sa maliit lang itong kasong ito, mga kabida, grave threat, tsaka inciting to sedition, puro mga bailable offenses po ito, mga kabida. Malinaw naman po dun sa kanyang sinabi po, granting, na meron po siyang binitawang na salita, mga kabida, na papatayin po niya ang Pangulo, ang First Lady, at saka yung House Speaker, dating House Speaker na si Romualdez, Pero meron po siyang sinabi po doon, kapag siya po ay mamatay o may mangyari po sa kanya, mga kabida. And do you think yung banta na yon, makukonsumit yon, mga kabida, hanggang buhay pa ang Vice Presidente? Hindi talaga yun mangyayari. Okay? Maliban lang po siguro kung patayin po ang Vice Presidente, mga kabida. Pero hanggat buhay pa po ang Vice Presidente, okay, lumalaban po si Vice President Sara Duterte sa mga persecution laban po sa kanya, mga kabida, hindi po mangyayari yung sinasabi po nilang banta o threat, mga kabida. Alright? Hindi po yun makukonsiderang eminent. Kasi pag sinasabi mong eminent, anytime po yun. Pero malabo po. Dahil imposible po si Vice President Sara Duterte, papayagan po niya yung mga kalaban po niya, na patayin po siya, mga kabida. Imposible po yun. Hanggat maaari po, mga kabida, ito hong si VP Sara, pangangalagaan talaga niya yung kanyang sarili at yung kanyang buhay. Kung naalala po ninyo yung kanyang statement during her announcement po, na siya po ay tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, malinaw po doon, mga kabida, na iaalay na po niya yung kanyang future, okay, yung kanyang sarili, para sa paglingkod po, sa sambayan ng Pilipino. Tapos, yun lang po, ahayaan na po niya, yung mga taong may balak po sa kanyang buhay, mga kabida, imposible po yun. Kaya marami hong nagsasabi ng mga legal experts na malabo po yung grave threat na sinasabi po. So, sa madaling salita po, mga kabida, ito hong biglang paglutang po, okay, pagbuhay ng reklamo po, laban ho kay Vice President Sara Duterte ng National Bureau of Investigation dyan po sa Department of Justice, ay interpreted po ito, mga kabida, ng ilan po sa mga supporters ng Vice Presidente at kritiko po ng administrasyon na isang uri po ng pananakot at paggigipit, mga kabida, considering the Vice President has announced already that she will be running for President in 2028, mga kabida. Okay? Hindi na po bago po ito, sa Vice Presidente. Alam po niya na may darating talaga na harassment, panggigipit, okay? Matapos pong sabihin po niya yung kanyang intention po, mga kabida, po. Actually, calculated lahat yan, Okay? Hindi po ginawa ng Vice Presidente yung kanyang announcement, mga kabida, kung hindi po siya handa sa magiging consequences doon ho sa kanyang announcement. Alright? Kalkulado na po lahat yon. Alam na po niya lahat, mga kabida, na kaakibat doon ho sa kanyang announcement, meron pong panggigipit, harassment, banta sa kanyang buhay, mga kabida, basta lang po, mapigilan lang po itong si VP Sara
na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028 presidential elections po, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito ho sa bigla kong paglutang, mga kabida, sa isinampang reklamo po ng National Bureau of Investigation. Actually, tumahimik na po ito eh. Wala na pong, hindi na po pinag-usapan ito, mga kabida. Okay, pero bigla na lang pong lumutang at sinasabi hong under review na po yung resolution po na dinraft po, mga kabida, ng prosecutors. Alright? At titingnan nila kung may basihan ba yung pagsampa po ng formal na reklamo sa korte o ang pagbasura ho dito o pag-dismiss po, mga kabida, ng naturang resolution po. Alright? So, for your comment and for your suggestion and opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.